Minsan sa buhay nating ito, hindi natin namamalayan dahil sa pagiging abala natin, pag-iisip kung paano tayo magkakapera, ganun. Kumbaga, ginagawa nating burden araw-araw yung pangangailangan natin sa pera. Sa videong ito po, ang aking ikikwento yung tunay na pangyayari tungkol dito sa kasama ko sa picture. Itong dalawa lang kami. Siya po ay dating OFW at kakilala ko lang siya, nagkakilala kami, nag-meet kami sa FB, sa Facebook lang. Tapos naging friendship kami habang nasa abroad siya, habang nagdo-domestic helper siya sa abroad, ay wala sawa kaming nagpapalitan ng conversation sa isa't isa. At dumating nga sa punto, ang taong ito ay nagkaroon ng sakit doon sa abroad, na ayon sa kanya ay sumuka siya ng dugo, pinakita niya yung mga picture. Tapos ako naman ay humingi siya sa akin ng prayer, then pinag-pray ko siya, sinasama ko siya lagi sa prayer na makauwi siya ng ligtas dito sa Pilipinas, makabalik siya sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay na maayos at malayo sa lahat ng sakit. Kasi alam naman natin, di ba, maraming OFW na umuwi na ng Pilipinas ay isang malamig na nabangkay, nakabalot na, nakakabaong na. Kaya yun ang inaalala ko sa kanya. So, todo pray hanggang makauwi siya ng Pilipinas. Kaso nga lang ang taong ito ay naging alipin ng pera. Nagpadala siya sa tawag ng kaperahan. Yan. Pag uwi niya dito sa Pilipinas, nakauwi siyang safe, nakauwi siyang ligtas. Actually, ako nga yung una niyang kinontak, tinreat niya ako sa Grand Canal, sa McKinley, yan, kasama siya. Kumain kami doon, namasyal. Treat niya yon bilang pasasalamat sa akin na laging nakagabay sa kanya nung nasa abroad pa siya. So lang, lingid sa kaalaman ko, ito pa lang itong taong ito ay talagang nagparsige pa rin kumita dito sa Pilipinas, naghanap ng mapapagkakitaan at naging isa sa mga gumagawa ng illegal, kumbaga, na hindi pinapahintulutan ng batas natin, naging illegal recruitment siya. Credit to you at hayaan mong ma-mention ko ang buhay mo. Masabi ko, magsilbing paalaala, hindi man ito kalugdan ng kung sino. Ito po sana ay magsilbing paalaala sa ating mga kababayan na OFW na nakapagtrabaho sa ibang bansa, nakauwi ng maayos. Dapat maging thankful na lang tayo. Kasi nakauwi tayo ng Pilipinas, nakabalik tayo sa mahal natin sa buhay sa Pilipinas ng ligtas at buhay. Na-treat pa nga niya yung kanyang pamilya. Kaso nga lang talagang nagpaalipin siya sa tawag ng pera, sa pangangailangan. Gumawa siya ng mga bagay na labag sa batas at isang araw nga ay ang huli namin pag-uusap humihingi siya sa akin ng tulong na kung pwede ay magtago muna siya sa akin. Ako ay nasa bahay noon ng kaibigan ko Kaibigan ko sa Laguna. At sabi nga niya, kailangan niya muna ng papagtaguan. Sabi ko, ako'y nakikitira lang rin that time. Nakikitira lang din sa isang bahay ng kaibigan ko. Kaya hindi ko siya natugunan o hindi ko naibigay yung pangangailangan niya yun. At hanggang sa malaman ko na iyon, nagkaroon ng bunga yung kanyang ginagawa. Alam naman na natin, di ba, pag tayo nagkasala, dapat ay parusahan. Sobrang ikinulungkot ko iyon. At kung mapapansin nyo sa larawan, yung nakapulang bata, nakapula na nagpipaint. Ito nga po pala para sa kaalaman ng lahat, ito ay memories namin sa Sandari, Batulao, sa Batangas. Isa sa mga hawak ko na project
no, kung meron pong nagnanais sa inyo na gustong magkaroon ng property doon, PM is the key po. Ano nyo lang po ako, PM nyo lang po ako, kaya magbigay po kayo ng comment sa comment section sa ibaba at tutugon po tayo dyan. So itong batang nakapulang ito ay inaanak ko at anak niya. Kaya nga nung pagkagaling niya abroad, pagkatapos naming mamasyal, ito ay pinabinyagan niya at kinuha nga ako. Isa ako sa mga naging ninang. At taga Binyan po sila, Binyan, Laguna. At itong pagpipaint nilang ito, yan nga, yung nakapulang, naka-red na polo shirt na bata, ay yan yung anak niya na inaanak ko, ay tamang-tama naman na nagkaroon ng event sa Sandari, Batulao ng Children's Month. Kaya kailangan yung participation ng mga bata. Kaya kinontak ko silang mga taga Binyan. Actually, galing pa silang Binyan. Bumiyahin ng Batangas para lang makipag-participate sa event sa loob ng Sandari, Batulao. So ayan, makikita natin na seryoso sila, focus sila sa kanilang ginagawa, sa kanilang pagpipaint, at yung mga kasamahan niyang iyan ay mga pinsan at kalaro lang rin niya na galing Laguna, Binyan, Laguna. Kaya sa aking inaanak, kung alam ko nagbibinata ka na ngayon, makikita mo ang picture mo ito. Ito si Ninang, kamusta ka na? Kamusta ang buhay mo na papa mo lang ang nag-aalaga sa'yo? Sana maging mabait kang bata at may time na magkikita tayo, pupuntahan kita dyan, hahanapin kita. Kapag na-bless, pinagpala at nabigyan ng biyaya ang Ninang, ay hahanapin kita dyan. Papasyalan kita dyan sa Binyan, Laguna. Kaya nga ako'y nagpapasalamat dahil sa sweet memories na ito ay marami tayong na-throwback. Nabalikan natin yung mga nakaraan. Ito nga, sweet memories sa Sandari, Batulao. Napakaganda po ng Sandari. Napakaganda po ng view doon at overlooking siya. Tsaka malalaki yung cut ng lot. At napakaganda, maraming mga artistang kumuha doon. At medyo mga matataas na tao ay may mga pag-aari na doon. So, sa mga gusto pong mag-avail, pwede nyo po akong i-PM o kaya i-email. At bibigay ko na lang po yung aking email address sa aking pinaka-title. Kaya nga po ito, ako'y nalulungkot dahil sa taong ito na nakilala ko sa Facebook, tapos naging close friend kami, hindi lang basta close friend, best friend, parang naging mami na rin niya ako. Kasi nga ako yung habang nasa abroad siya, kapag may pinagdadaanan siya, ako yung unang niyang chinachat, ako yung unang niyang mini-message. Pag kailangan niya ng prayer, yun, nangihingi siya sa akin ng prayer. Thankful naman tayo kay Lord kasi ipinaranas din sa Kanya ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos nung nandoon siya sa abroad as domestic helper. Nakauwi siya ng maayos at malusog. Ang ikinalulungkot ko nga lang, lingid po sa aking kaalaman, kaya pala madalas niya akong mini-message noon na kung gusto ko daw ng madaling pera, sumama ako sa kanya, tuturo niya sa akin. Pero nagets ko naman agad yung gawain na iyon ay illegal. Kaya hindi ako nagkulang sa kanya ng pagpapayo. Hindi ko winalang halaga yon. Palagi ko siyang pinapayuhan, huwag kang padadala sa ng pera, lalo't hindi maganda yung ginagawa mo. Lahat ng hindi magagandang bagay, kasalanan ay pinagbabayaran. Hindi po ako nagkulang ng pagpapayo sa kanya. Hanggang sa nalaman ko na lang isang araw, ayun na nga, nagbayad na siya sa kanyang kasalanan. Alam nyo naman na po siguro, na-gets nyo na yung ibig kong sabihin. At sa mga kaibigan nating OFW, lagi nyong isipin sana na kaya kayo nandyan para ibigay yung magandang kinabukasan para sa inyong mga anak. Mapag-aral sila, maibigay yung gusto nila, yung hanggat maaari, di ba? Huwag na nilang maranasan yung naranasan mo. Kaya ka nandyan
sa ibang bansa, nag-aalaga ng iba, nag-aalaga ng ibang anak, nag-aalaga ng ibang tao, nagsiserve ka sa ibang tao kapalit ng iyong kita. Kaya pakaimangatan nyo yan, mga kaibigan, na pag-uwi nyo dito sa Pilipinas, makauwi kayo ng maayos, ipagpasalamat nyo na yan kay Lord. At huwag na kayong maghangad ng kung ano-ano pang bagay. Maging kontento tayo sa lahat ng natatanggap natin at pagkasyahin natin habang kung anong meron tayo. Kasi darating din sa time na diringgin din ng Lord ang lahat ng panalangin mo. Huwag nang magpaalipin sa tawag ng pera. Huwag nating hayaang tayo ang dalhin ng pera. Dapat ang pera dinadala natin. Hindi yung tayo ang dadalhin ng pera sa kung saang bagay. Alam naman natin ang pera ay mainit sa tao. Kaya hindi natin masisisi. Pero maging aral nawa sa lahat ng OFW na mag-ipon habang nandyan at pag-uwi, pagkasyahin, wag nang kung ano-ano pang bagay na hahangarin habang, sabi nga, habang maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot. Kasi yun nga, may time naman na giginhawa rin tayo basta't kasama ang ating mga mahal sa buhay. So yun lang for today's video, mga kapatid, kaibigan, kakilala. Guys, kung bago ka pa lang sa channel kong ito at napadaan ka lang, huwag mong kalimutang i-like at subscribe ka na rin. At pindutin mo yung notification bell para maging updated ka na sa susunod kong mga videos. Thanks for watching. Have a nice day and God bless everyone.